Dating PNP chief na si Nicolas Torre III tataluhin si Pangulong Bongbong Marcos sakaling tuluyan siyang itapon sa kangkungan at hindi nabigyan ng mas maayos na panibagong posisyon. Torre, posibleng maging whistleblower sa lahat ng kasamaan ng kasalukuyang administrasyon kapag hindi nila ito inalagaan matapos nitong masibak sa pwesto. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Hindi nga malabong maging mortal na kaaway ni Pangulong Bongbong Marcos si former PNP chief Nicolas Torre III dahil sa ginawa nilang pamamahiya dito na biglaan itong sibakin sa pwesto. Puwera na lang umano kung bibigyan nila si Torre ng panibagong trabaho para maisalba ang kahihiyang natamo nito sa publiko. Buwelta pa nga ng dating pulis na kumampi kay former President Rodrigo Duterte and he quoted, "May tropa ako dati. Inekis ko siya kasi tapos ko na siyang gamitin. Tapos ang ginawa niya, pinagkakalat niya yung mga sekreto namin. Kaya yon, binigyan ko siya ng cake. Tropa na ulit kami now." Lesson, don't fire a friend. Former Chief PNP Torre doon sa sa mga tao sa mga officials ng NAPOLCOM, then kumbaga this is, well, medyo nagpabaya siya, medyo naging reckless at saka arrogant siya kung totoo 'yon. Opo ma'am, lalo pat alam mo naman ma'am, ang PNP, conforme sa sino ang namumuno, sumusunod lang naman yan sila. Yes sir, yes ma'am lang naman yan sila lagi. Pero ito kaya may epekto ma'am sa moral ng mga pulis, lalo pat naalala po ninyo, maraming nasibak sa pwesto dito sa Metro Manila nang hindi nila matupad yung 3-minute bylaw, 5-minute response na ginawa ni General Torre nung siya ay hepe ng QCPD at nang subukan niyang ipatupad all over Metro Manila, marami pong hindi nakakota, ma'am. Correct. Well, maaapektuhan ng moral talaga in the positive sense. Dinig ko maraming nagpapainom ngayong gabi. Uy. So, kung totoo yan. Some of the, totoo yun yung appreciation ng ilang rank and file sa mga polisiya nitong former chief nila. Parang ang argument is, alam naman natin na in any institution, mahirap talaga mag-initiate ng mga pagbabago. Pero ito, it goes back to reasonableness. So maraming reklamo or initial na reklamo na unang-una, hindi ito yung dinahan-dahan yung implementation, and it was a very drastic move. Halata naman that this was also a political one kasi may perception of rising crime rates, of the unresponsiveness ng PNP. So nakikita natin kung saan nanggagaling yung polisiya na yon. Gayunpaman, pagka hindi enforceable yung policy mo, expect nyo na magagalit talaga ang rank and file or the lower rank officers kasi parang nasa-set up sila to fail. So any policy that sets up somebody to fail, parang na rin lang sinabi mo, sige gagawa ako ng policy para masibak kayo. So definitely may relief tayong nararamdaman dun sa mga ibang mga miyembro ng PNP sa ngayon. Opo, tsaka balita ko rin ma'am, may nabasa akong comment, awan ko lang kung totoo. Marami daw ng mga police officers sa buong Pilipinas ang nagtanggal ng picture ni PNP chief after na ma-confirm na baksi siya sa pwesto, nasibak siya sa pwesto. Pero ma'am, dito tayo sa hierarchy ng mga uupo as PNP chief. Marami kasi nagsasabi na shortcut ma'am. Maraming natabunan na dapat sana deserving sa promotion, ma'am. Pinaka-pangarap ng isang pulis ang maging hepe ng kanilang hanay. Well, para sa akin, of course, naririnig naman. It will always be there. Even nung mismong si General Torre ang inupo, ang dami natin naririnig. Although to be fair, si General Nartates really was supposed to be the next in line, kumbaga sa seniority. So, ang tingin ko, yung normal na level ng grousing ang maririnig natin sa ngayon. Kasi right now, parang ang feeling ko, mas nananaig pa yung original na shock na na-relieve si General Torre over the jockeying for position. Kasi ang bilis din parang ano lang yung pagitan from the time na na-relieve si General Torre to the time na na-designate at nag-oath taking si General Nartates. Parang ang feeling ko, it was really so as not to give time doon sa ibang mga nag-aambisyon na maneuver pa. Para sa akin, this is more or less a good move for any vacant position. Mabilis dapat fill up. Otherwise, yung jockeying for position tsaka yung pamumulitika nagiging problema rin in the long run. Opo, lalo pat may malaking pinaghahandaan na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region, yung kauna-unahan ma'am na parliamentary polls. Sinabi po ni Senator Bato, former PNP chief, former Senator Bato de la Rosa, na hindi pala pwede ma'am na dalawang 4-star sa hanay ng PNP at may mga nagsasabi na mapapa-early yata ang pagka-alis sa pwesto
totally ni former PNP Chief Torre. Dahil nga, sa kadahilanan, hindi pwedeng 2 4-star sa PNP. Pareho yan kasi sa AFP eh. Hmm. Pero totoo yan, hindi pwedeng ang chief PNP must be a 4-star. So alam na natin, since na-swear in na si General Nartates, gagawaran siya ng 4 na estrella niya. Yun nga lang, with the existence, habang nandyan pa si General Torre, iisa lang talaga ang solusyon dyan is ipag-early retirement siya. Kasi kung mag-stay on siya, i-demote mo eh. O kaya, di ba, i-assign mo somewhere else. So early retirement with the offer of another position, yun lang ang bukod tanging magiging solusyon sa problema nila ngayon. But definitely reinstating him, medyo problematic na yan. Nakataya na yung mukha ng Malacanang dyan. Opo. Trace natin, ma'am. Saan kaya siya posibleng pumunta? Dahil maraming kinakabahan. Baka raw mag-NBI chief. Patay tayo dyan. Sabi ng mga nagko-comment sa ating live stream. Ayon dun sa bagong batas na nag-reform ng National Bureau of Investigation, tingnan niyo sa Section 6, nakalagay po doon that the NBI director must be a lawyer with at least 15 years of experience. So, kung tatandaan niyo yung press conference ni Sec. John Vic, super overemphasize na kailangan sumunod sa batas. Kung ang assignment niya sa susunod ay taliwas na naman sa batas, para nilang nilalaglag yung sarili nila, so to speak. So para sa akin malabo na even i-consider siya para dun sa NBI position. Besides, yung irony dyan is manggagaling siya from one Remulla to the other. So ang tingin ko medyo malabo po yun. At the very least, kasi ang tingin ko dun sa position ng Chief PNP, ang pinaka-equivalent niya would be an undersecretary position para hindi siya, kumbaga, walang loss of face. Kasi kung tatanggap siya ng lower position, let's say head of agency ka nga, okay lang kung head of agency, no? Kasi kahit paano meron kang semi-autonomy. Pero kung tatanggap siya within the hierarchy, ang minimum that he can accept without diminution of his rank would be an undersecretary position. So anything yan maliban lang dun sa mga positions that require that they have to have certain qualifications. Hindi pwedeng mga positions na kailangan doktor siya o abogado siya in the absence of that particular qualification. Pero ang tingin ko dyan, anything else, it is entirely possible na i-offer sa kanya. Oo, may mga nagsasabi, special investigator on flood control scam, mga ganon ang mga posisyon, ma'am. Pwede siyang bigyan ng task force. Oo. Diba? Ganon, kasi it doesn't require a rank, tapos bibigyan siya ng kind of power, tapos na babantayan pa nila. Kasi yun ang pinaka-essential sa ngayon for the Marcos administration. Hindi nila ma-afford gumawa ng malalaking at panibagong mga kalaban. Nung nandun siya sa panig nila, safe sila. Pero now, marami na siya masyadong alam na pag napunta yan, pag tumawid ng politika yan, naku, malaking sakit na naman ang gulo ng Marcos admin. Opo, lalo pat 2 months ago, sinabi po ni DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, and I quote in a radio interview, sinabi ni Secretary Remulla, pertaining to General Torre, he's a bulldog, a pit bull, tapos to attack. At pag sinabihan daw si General Torre na umatak, umaatake. Ito na yun, ma'am. Siguro yung mga katangian ay hinahanap. Pero ma'am, dito tayo sa responsibility, sa chain of command. Marami kasi nagsasabi na parang iniwan siya sa ere after niyang gawin yung mga mission impossible na pinagawa sa kanya ng pamahalaan na naging kapalit po ay matindi na backlash sa kanyang pamilya, sa kanya. Maraming ang memes ngayon, ma'am, na kumakalat na ikinukumpara siya kay Diwata. Meron ako nakitang meme ngayon, ma'am. Habang tayo nag-i-interview, back to Paris na raw si former PNP chief. Ano masasabi niyo doon, ma'am? Well, ako hindi ko kumbaga, I cannot get angry or hindi rin siguro siya nasa posisyon na magalit dun sa mga taong nagdidiwang kasi to be fair, one of the things na nakikita natin, kung totoo man, especially yung kanyang pag-confront or kanyang pag-dismiss dun sa mga miyembro ng NAPOLCOM, medyo nagpakita talaga siya ng heavy-handedness. Ngayon din, nire-report ng ilang mga pahayagan, yung mga parang tila excessive na ang lalaki ng entourahe, kung may mga perks siya, iba na yung sasakyan, and so on. So, yung, kumbaga, parang lumalabas, meteoric rise, meteoric fall din. Especially yung pagdating sa mga ginawa niya, like with to former President Duterte at saka kay Pastor Quiboloy, hindi rin nawawala yan sa isip ng publiko. Gayon pa man, ang mali talaga ng Marcos administration dito is, after na-accomplish ni General Torre yan, in-appoint siya kagad at marami siyang nilaktawan. So, nagmukha talagang reward ito. Imbis na nilagay siya dyan on his merits dahil pitbull nga siya at yun ang hinahanap nila, nagmukhang, good boy, reward ka namin ng ganito. So now, sa pagtatanggal sa kanya, nagmumukha talagang elitist politics na ito. Hindi naman siya talaga nag-belong Kumbaga, meron siyang nagawa na nahirapan gawin ng ibang mga opisyales, nire-reward siya, pero he was never considered a part of the Marcos administration. Hindi walang close sa kanya, hindi siya considered part of the, kumbaga, family, so to speak. He could not talk to the president in the same way that other chief PNPs would have been able to talk to presidents na personally kilala niya. So kumbaga, naipakita din sa kanya na
you may be the chief PNP, pero wag mong iisipin na yung power na yan ay sa'yo. Hiniram mo lang yan, power na yan, and it came from the president. So this was a big wake-up call. Hindi lang yan. Mensahe din yan sa ibang mga tao na administration. You don't really belong. You are useful for now, but the moment that you outlive your usefulness, there's no such thing as loyalty. Goodbye ka. So, yung ganyang klaseng hardened politics, biktima. Tingin ko, in that sense, biktima si General Torre, pero hindi natin masasabi na wala siyang contribution dito sa pangyayari sa kanya. Yung kanyang attitude was also noted. I mean, nakikita naman natin, lantaran yan eh. Nakikipagbardagulan din siya. May mga kaso siyang final against certain vloggers. Naging hypersensitive siya when before mas mahaba naman ang pasensya niya. So power really corrupts and absolute power corrupts absolutely. So in this case, nakatikim lang ng konti, nagkaroon ka agad ng impression, masyado naman yata siyang nag-enjoy doon. So even yung mga figures or power figures dyan sa Marcos administration, parang may hampas ito. Wag mong iisipin na belong ka dito. Nagamit ka namin, useful ka. Ngayon, hindi ka na useful kasi nakakahiya na. So, ang bilis. April 29, yung kanyang appointment, nag-take office siya ng June 2, out na siya by August 26. O, diba? Attorney Tracy, magandang gabi po, si Jason po ito. Ma'am, I would like to get your reaction po dito sa naging comment ni Ma'am Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, 1 hour ago, and she said, and I quote, nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, walang military honor, walang maayos na transition. Pag-announce na si Baksha nung umaga, nag-oath agad yung kapalit na. And then ma'am, ang napansin rin ng ating mga kababayan ay hindi dumalo si General Torre doon po sa transition ng bagong talagang PNP chief. Your thoughts on this po? Actually, di ba, bahagi din ng sa kanyang relief ay immediate turnover. So walang niceties except na sabihan siya na thank you for your service. Kasi pinaparamdam sa kanya. Hindi hindi aksidente yan. They want him to feel that he was fired. Kumbaga, masyado siyang maraming how do you call this? Natapakan. So, nangunguna na dyan. At hindi naman sikreto kay Secretary John Vic Remulla dahil siya po yung pinaka-apektado doon sa ugali, sa ginagawa ni Chief PNP. May mga it wasn't going down eh. Halimbawa, pati yung mga issues such as yung rising criminality, yung paglalaganap ng droga, hindi yan nasagot. Ang mas nare-report ay yung lifestyle niya, yung mga honors na tinatanggap niya bilang Chief PNP. So mas nagkaroon ng publicity on this one. Plus, ramdam na ramdam, or at least ito yung sinasabi ni Secretary John Vic, pinararamdam niya kay even to Sec John Vic that he had his own power. Kasi nga, under the DILG, ang PNP, the DILG secretary only has supervision but no control over the chief PNP. Hindi pwede by law i-overturn ni Sec John Vic ang mga decisions ng chief PNP. But the NAPOLCOM, when it comes to some appointments, it can. Pero pati yun, binawliwala at tila parang dinidisrespect niya. So ito yung clear message na pinapalabas. Yung disrespect, yung arrogance na yun, pinakita niya to members of the Marcos administration. Pinaramdam din sa kanya that he don't do that. Particularly with an administration as elitist as this one, pinaramdam din sa kanya, out ka. And this is unceremonious. It should, para hindi walang magkamali. This was a firing, sugar-coated as a relief. Ma'am, I would like to highlight po on what you said a while ago. Kanina, napakagandang observation. This serves as a warning doon po sa mga politiko o siguro mga opisyal ng gobyerno na willing magpagamit sa Administrasyong Marcos, and when the time comes na hindi na sila useful para sa administrasyon, ay anytime pwede po silang sibakin o palisin sa pwesto. Tingnan niyo yung konteksto. Dito sa issue ng flood control, who is the president going after? Sinasabi nila yung mga kontratista, pero ill-disguised yan. Nakikita natin na kahit paano ikinokorrelate ng taong bayan doon sa ilang mga kongresista. Mayroong mga targets who are in Congress. Kita niyo na dun sa paglalabas ng partial list, di ba? Mayroon kagad na tumatalon na mga pangalan doon. These people ay hindi natin madideny na tumulong sa Marcos administration. Pero dahil sa excesses nila, medyo nakakahiya na, hindi na sila useful. And therefore, out na sila. And this is going to be a slow and painful separation sa ginagawa dito sa flood control. But this is the nature of the Marcos administration. Gamitan yan. Unless part ka ng clique, unless part ka ng mga childhood friends, mga oligarchs, mga mayayaman na mga kilala nila, mga pamilya that have had money for a long time, mga pamilyang biglang yaman but who have been friends with the Marcoses for a long time, yan, they are constants. Anybody outside of that circle, you're just being used. So, parang reminder din yan na you're not one of us. You are dispensable and disposable.
So kahit kailan, pwede namin gawin yan. And they will do that even to people as powerful as senators and congressmen. So in this case, kitang-kita ang kaputian. Ma'am, on the other topic po, na-mention niyo na po yung flood control projects. Nakikita niyo po ba, ma'am, sa ongoing investigation ng Senado and doon po sa investigation being led by the President, sa tingin niyo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan ay may mapapanagot ng mga hindi lang kontratista, lalo na yung mga kongresista, kasi ito talaga yung sigaw ng taong bayan, yung mga kongresista na nakikialam sa pondo ng bayan ay dapat mapanagot. Sa tingin niyo, ma'am, on the next weeks or next months ay may mapapanagot, mapapatalsik o mawawala ng pwesto? Hindi sila ganun kagaling. Nakikita natin that although Senator Marcoleta will do a really good job at magre-rekomenda sila sa ombudsman kung may makita siya ng mga liabilities dito at kung sino ang mga dapat managot, wala akong kaduda-duda na magagawa yan ng Senado. Iba ng usapan later on, lalong-lalo na may parallel investigation or inquiry na gustong gawin din ng Kongreso. In the end, ang dapat nag-iimbestiga dito ay yung executive kasi nasa kanila yung resources at yung reasons for doing that. Bukod pa dyan, hindi ba matagal na rin natin pinag-uusapan na inquiries in aid of legislation, iba po yan. Hindi tayo dapat nagre-rely sa mga inquiries na yan para magdulot ng ebidensya for something that should have been investigated on its own by qualified investigators.